luwalhati ka sa aming mga kaluluwa. Sa ganitong paraan kami nalikha ang kumilala at kumamba sa Diyos na buhay. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Binigyan mo kami ng Espiritu makakapagsamba sa Diyos na Espiritu. Ang Diyos na Espiritu kinikilala namin ay tinataglay at katotohanan that Jesus is the way, the truth, and the life. Amen. Sa kanyang presensya kami nagtitiwala. Sa lahat ng mga problema ay susolusyonan niya. Sa lahat ng may karamdaman, pagkakananin niya. Sa lahat ng nag-aalala sa buhay, bibigyan niya ng pag-asa. Sapagkat we enthrone Jesus. We enthrone the presence of God upon our midst, Lord God. And Jesus, Lord God, fill us with your wisdom, fill us with your knowledge, fill us, Lord God, with your revelation. Hayaan mo magsama-sama kami na ang salita mo ay mapapahalagahan. Na ang iyong kabutihan ay maluluwalhati sa aming Panginoon. Salamat, Panginoon, at sa lugar na to ay natataas ang kaluwalhatian ng iyong pangalan, Panginoon. At ang mga tao na nakikinig ay nagbibigay halaga sa iyo. Tunay nga, may Diyos sa kalagitnaan ito. Tunay nga, ang pagsamba sa kanila ay umaabot sa trono ng Diyos na buhay. Hallelujah! Sapagkat mula sa kanilang kaluluwa, mula sa kanilang mga puso, ay sila'y umaawit at kinikilala si Jesus ang Panginoon. Si Jesus ang Diyos. Si Jesus ang Hari. Si Jesus ang King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah, Lord God. Salamat ng marami, Panginoon. Salamat ng marami at nadakila ka sa aming kalamitan. Patuloy mo luwalhatiin ang iyong pangalan habang kami nag-uusap-usap sa iyong mga salita. Jesus, we enthrone you. We worship the Father, we worship the Son, and we worship the Holy Spirit. Our Elohim, we give you honor, praise, and luwalhati magpakailanman sa iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Pagpakailan natin ang Panginoon, mga mabuti tayo. Salamat po. Amen. Yan, sasamantalayin po natin na makapagsamba tayo dahil minsan po yan nagaganap sa loob ng isang linggo at yung minsan yan, yung iba ay tinatamad pa, kaya huwag na huwag kayo mawawala sa pagsamba. Ano? Kasi pag nagkasakit kayo, absent kayo sa pagsamba. Diba? Sige, pag-usapan natin ito. Yan, ha? Mahalaga ito. Dahil marami nagtatanong, matatapos na na ba ang mundo? Tinatanong nila ba sa mga katabi niya? Matatapos na ba yung mundo? Mas tutulid sa tingin. Malapit na. Malapit na. Kasi nagkakaroon. Ang tama na ba? Ang gulo-gulo ng mundo. Tapos ang gulo pa sa Pilipinas. Malapit na ng tingin. Parang may mangyayaring di maganda na, ano? Diba? At kailangan magandaan natin yan. Dahil mukhang matatrap tayo. Dahil yung iba wala nang pinag-uusapan sa simbahan. Pag-ibig. Diba? Pananampalataya. O kaya giving. O kaya naman prosperity. O kaya naman ay ang kanilang membership sa church. Paano sila lalago pa, lalawak pa. Diba? At baka matrap tayo ay pare-pareho tayo mawala sa mundo. Diba? Hindi natin mamulayan. Diba? Ang sabi dito, sa ating pag-uusapan, diba? The revelation ng the anti-Christ. Anong subject po natin? Antichrist. Ang mga anti-Kristo. Mga laban kay Kristo. Pag-usapan po natin ito dahil dumadami kalaban ni Lord eh. Diba? Diba? At minsan namumura pa ang Panginoon. At mukhang nalalait ng gusto ang ating Panginoon sa Kristo. So siguro pag-usapan natin. Nakalagay naman yan sa Bible at maraming revelation ukol dyan. Gaya na sinasabi rito sa 1 John 2:18. Ano po sabi dyan? Sahin natin malakas sa harapan. Little children, it is the last hour, and as we heard, that Antichrist cometh, even now have there arisen many Antichrists. Yan.
whereby we know So, dalawang dalawang mention ng Antichrist. Sabi niya, o mga anak, tayo ay nasa huling oras. Di ba? Ano ba yung mga huling oras? Pag sinabi huling oras, huling panahon, huling araw. Eh, kailan pa ba naisulat itong first John na to? Di ba? 2,000 Matagal na, no? years ago. Oo. So hanggang ngayon, may salitang nasa huling araw na tayo. Di ba? Sa huling panahon. At ang sabi niya, as you heard that Antichrist come. Di ba? Darating ang Antikristo. Naririnig nyo, sa huling panahon, may lalabas na Anti-Kristo o Antichrist. Ha? Even now, have there are arisen many Antichrist. Hanggang ngayon, lumalabas na ang maraming mga Antikristo. Whereby we know that it is the last hour. Di ba? Kaya nga malalaman natin na tayo ay nasa huling panahon. Last 2,000 years ago pa to, first century church pa, ang pinag-uusapan yung first century church, 1 AD, di ba? 2 AD, 3 AD, hanggang sa tumabot sa 2000 AD, at 2025 AD. So, ang tagal na nito. Ha? Doon sa first century church, marami na buong council. May tinatawag na Council of Constantinople, Council of Ephesus, Council of Galatia, o kung ano mga council yan na buo. Bakit sila nabuo? Dahil sa dami ng kumontra kay Kristo na salita. Kaya, noong pa man, ay lumalabas na Antichrist. Tama? Paano makikilala ang Antichrist? Noong panahon na yon, yung pa tayo nandito, ay huling-huli nila yung mga Antichrist. Okay? Number 1, hindi kinikilala si Jesucristo na kabahagi ng Elohim. O noong time na yon ay Trinitarian. Diba? Hindi siya bahagi ng Ama, hindi rin siya bahagi ng Holy Spirit, siya lang si Jesus. O, minsan naman, puro Ama naman, Diyos lang. O, yung ang tawag naman doon, monotheism. At dito, tatalakayin natin yung tatlong uri ng Antichrist. Yung totoong actual Antichrist, at yung mga biblical Antichrist, at yung mga Kristiyanong naging Antichrist na rin. Okay? Okay? Dahil habang dumadaan ang panahon, di ba? Nagiging kakontra na rin ni Jesus. Ha? Hindi na natuto. Gaya ng mga taga-Galatia, nagsimula sila sa Espiritu, ang sabi ni Pablo, ano na nangyari sa inyo? Ha? Bakit na kayo nagkaganyan? Nawala na kayo sa spiritual. So, mga Antichrist yun. Okay? So, dito meron tinawag na narinig nyo na yung Antikristo. At hanggang ngayon, lalabas ang maraming Antichrist. Tama? So, tingnan natin kung lumabas ba sila. Diba? So, next, natin. Ang sabi niya po. Yan. Yan, meron ditong tinatawag na ilang view na kailangan nyo rin maintindihan. No? Ito yung mga tanong ng mga pastors na Protestant. Dahil sila ay nalilito na rin. Which of the following statement, yan, sabi niya, best illustrates your view on the Antichrist? Paano nyo na-view ang Antichrist sa inyong buhay? Diba? Paano nyo siya nabibigyan ng pansin? Ha? So, pag-usapan natin yan. Yan. Merong ilang percentage itong nandito? 49%. Ano ang sabi ng 49%? Sa survey ng Lifeway at mga Protestant pastors.
ang Antichrist daw ay figure who will arise sometime in the future. Isa raw siyang isang pagkatao na lalabas sa inaharap, ang isang Antichrist. So, naniniwala sila, may isang totoong Kristo, pero hindi siya pro-Christ, kung hindi anti-Christ. So, maraming naniniwala doon. Yan ay 49%. Yung iba naman, yung Antichrist, personification of evil yan. Mga yan, nagkakatawang-taong mga demonyo. Kaya mga ganyan. Ibig sabihin, kung nakasalubong ka ng masamang tao dyan, Antichrist na rin. Tama? Yung mga mahilig sa gulo, mahilig sa away, yan. Mga demonyo rin nasasalubong mo. Ilang percentage yun? 14%. 14%. Yung iba naman, no individual Antichrist. Wala naman yun. Isa lang ang Antichrist lalabas. Wala raw individual. Diba? Diba? Not a person, but an institution. Hindi naman daw tao yan. Isa lang yan, korporasyon o institution. Sabi nila, kaya ayaw maniwala na may Antichrist. Siya naman, ano sabi? Figure who already arose. Figure who already arose sometime in the past. Lumabas na raw siya. Umpa. Yung panahon pa ni Herodes. Di ba? Panahon pa ng mga bulaang propeta. Lumabas na raw yan. Ano ba? None of this. Wala kahit. None of this. Yun, yung walang pakialam sa mundo. Okay, sabi niya. None of this. Walang Antichrist! Hindi totoo yan! Sabi niya, gano'n naman yan. Di ba? Yan ang malaking problema natin. Hosea 4:6 ba yun? O 6:4? 4:6. 4:6. Ang sabi doon sa Hosea 4:6, Repeat. ang aking mga anak Or lack of knowledge. ay mapapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ano ba? Yes. My people perish for lack of Knowledge. knowledge. Okay, sa mababaw pang Tagalog, ang aking mga anak ay madidisgrasya dahil sa katangahan. Tama, no? Totoo yun. Sa katangahan. Madidisgrasya tayo lahat. Ha? Ano ba? Tingnan natin yung sinasabi yan. Ano pang next na binabanggit yan? Sa pagtalata. Yan. And, sabi, basahin natin, 1, 2, 3. And he shall make a firm covenant with many with many for 1 week. for 1 week. And in the midst of the week, ano mangyayari daw? He shall cause the sacrifice and He the shall cause oblation to cease. The sacrifice for what? Ano The mangyayari? oblation to cease. Ha? Patitigilin. Mahito eh. Oo. Magkakaroon daw ng Pagtigil. pagpigil. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. And upon the wing of abomination shall come one that make desolate, and even unto the full end, and that remain shall rot before out upon the desolate. Kaya yung binabanggit ni Jesus sa Matthew 24 na sinasabi, mayroong totoong figura na isang tao na makikipagtipan sa Israel. Yan, di ba? So, tingnan natin isang picture muna dyan. Tingnan mo muna isang picture. Di ba? Yan. He says Yeah. covenant. So, magkakaroon ng tinatawag na Israel's coming covenant with the Antichrist. So, yun yung binabanggit ni Daniel sa 9:27. Yung una natin binasa. Tama yung unang survey na ang isang Antichrist ay isang figura na lalabas. So 49% yun. Oo. Na siya ay magpapakilala. Ayon kay Daniel, sa loob ng 7 taon, siya ay maghahari sa tipan na ginawa niya sa Israel. Dito linggo lang. Yung 7 linggo ay 7 taon niya. Mga 7 years yun. 7 years. Bali, 3 taon kalahati, peace. Yung kalahating 3.5 ay peace
time yun. Kumbaga, yun ay walang kaguluhan o yung kapayapaan. Okay? Ano ba? After nung peace, 3.5 years, mahati yung taon na yun, papasok na siya sa revelation yung totoo. Sino siya? Si Kristo. Yun. Siya ay kokontra na sa lahat ng ginagawa ng Pagsamba. pagsamba at lahat ng pagkilala pa kay Kristo sa salita niya, ay ididinay niya na lahat yun. Hindi na siya magiging peace. Trouble na ang dala niya. Okay? Sa troublemaker na siya after ng 3.5 years. Okay? So, tingnan natin yan. So, anong definition value ng Antichrist? Basahin natin. An adversary to 1, 2, 3. Antichrist An adversary to is Christ. an adversary o enemy to Christ. Tama? Pag sinabing Antichrist, ikaw ay kalaban Salungat kay Kristo. o salungat kay Kristo. Tama o? Oo. So, dinidify natin yun. Kaya yung isang tinatawag na political and religious figure na lalabas, persona yun na talagang lalaban ng gusto kay Jesus. Kay Jesus. Okay? Yan, tingnan natin yung kasunod. Ano sabi ni Jesus? Matthew 24:24. Basahin natin. 1, 2, 3. For there shall arise Jesus mentioned Antichrist as Daniel prophesied. Ang sabi doon, For for there shall shall arise false Christ false Christ and false prophets and false prophets and shall show great signs and wonders and wonders, so as to lead astray, if possible, even the elect. Pag lumabas doon ng Antichrist, ano mangyayari? Hindi pa ito naka-Facebook? Ay, lalabas daw ang Antichrist. Tatawagin siyang false Christ. Ano tawag sa Antichrist? False Christ. Ano pa? False prophets. Diba? At ang mabaksik dito, gagawa ng signs, gagawa rin ng wonders. At maraming mawa-wonders. Diba? Maraming magugulat. Yan na nga ang Panginoon. Tara, sama tayo sa Kanya. O, di ba? Di ba? Eh, lalo na yung mahihilig sa milagro. Tama? Lalo na yung mahilig sa mga himala. Di ba? Eh, pag lumabas yan, may dala raw signs and wonders. Kaya even the elect. So, yung elect naman dito, kauna-una madadaya. Yung Israel na naging Kristiyano at itong mga ilang Hentil pa na magiging bahagi ng huling panahon. Okay. So, nabanggit yan ni Jesus. Ano pa? Sige, tingnan natin. Yung susunod. Nabanggit din niya ni Pablo. Mahaba nga lang pagkakabanggit. Okay. Sabi niya, ito, basahin natin ha. Now we beseech you, brethren, touching the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together unto Him. Sabi niya, anong beseech you? Diba? To the end that you be not quickly shaken from your mind. Sa katapusan ng panahon, huwag kayong mayayanin. Okay? Huwag din kayong magababagaba. Di ba? Nasa last hour ka na eh. Kaya pinapayawan ni Pablo yung mga simbahan. Either by spirit or by word or by epistle as from us, as the day of the Lord is just at hand. Di ba? Let no one beguile you in any wise, for it will not be except. Sabi niya, huwag kayong madadaya ni naman na nandiyan na yung Antichrist. Ha? Ano sabi niya dito? Saan ba yan? Sa 2 Thessalonians chapter 2. Ito pala nalagay na. Okay. Oo, wala eh. 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 and verse 2 na tayo. Sabi niya, bago pa mangyari ang second coming, kasi di ba, sabi na dumating na raw ang Panginoon. Kaya tinuturo mo ni Pablo, tama na.
huwag mo na kayo magpapaniwala dyan. Ha? Lalabas ang Antichrist muna bago pa ang revelation ng Panginoong Yesu Cristo. Huwag kayong Oo, sino lalabas na yun? Hindi darating ang araw Oo. na Panginoon at di nagaganap ang muling pag-iman. Yan. Falling away, At ang pagbitaw ng come first, and the man of sin be revealed. Ito rin muna ang mangyayari. Yung anak ng kapahamakan o ang Antichrist ay magpapahayag muna. Tama? Before the second coming. Hello? Second coming yun, hindi yun yung rapture. Hindi. Second coming. Okay? So, naka-rapture na. Yun. At yun yung wish natin. Wala na ang simbahan. Diba? At sabi dito, he that opposed and exalted himself against all that is called God or that is worship, so that he seated in the temple of God, setting himself forth as God. Ito no, Antichrist na to, ay pupunta pa sa templo ng Diyos at doon siya maghahari. Tataas niya ang kanyang sarili. Itataas niya ang kanyang sarili. Pagkakalabulanin ang lahat ng pinikilala niya. Pero yung sabi natin, yung 3.5 years, peacemaker pa siya. Pagdating ng 3.5, troublemaker na yan. Kaya magagalit ang buong mundo sa kanya. At siya'y gagarahin. Kaya may papasok tayong Battle of Armageddon. Dahil nagkaroon ng isang dictators worldwide, buong mundo. At ang dictator na yan, wala iba kundi siya. Nakontrol niya ang buong mundo. Kaya sa kahit naman ang buong mundo, gagarahin naman ang Israel. Israel. Doon sa area na pinaglabanan ni David and Goliath. Goliath sa Valley of Megiddo. At ngayon tinatawag yan sa Revelation the Armageddon. I-Battle of Armageddon, papasok tayo dyan. Kaya, doon, pero ayan, sinasabi natin, hindi na bahagi pa ang na-rapture o yung may naiwang pang Kristiyano. Wala na dyan. Wala na Kristiyano dyan. Hanggat maaari, nasama na lahat sa rapture dahil hindi kayo tatagal sa Antichrist. Ha? So, nauna na yung rapture. Pinapanalangin natin yun. Kasi iba-ibang mga paniniwala nito dyan. Nasasama pa rin tayo dun sa Antichrist. Sabi niyo po rin sumama. Sabi dapat. Ba't po kami sinasama dyan? Ikaw na lang. Okay? Kala niyo madali yung pagsama doon. Magulo yun. Lahat ng disgrasya, abuti mo doon. Okay? Remember ye not that when I was yet, yan, sabi niya, for the mystery of lawless, sabi niya, don't already work, only there's one that is restrained now until he will take it out of the way. Meron lang daw pumipigil. Sa tingin niya, anong pumipigil pa? Holy Spirit. Di ba? Holy Spirit. Yes, hanggat nandito ang church, hindi mo na siya pwede mag-reveal. Nananatiling ganyan hanggat dinaan. Ayan, nandiyo ba kayo? Lumalas Kasi ang church, ayan yung tahanan ng Temple of God. Eh, pag umalis na, ibig sabihin ni ano? So, aalisin muna ang church bago i-reveal ang Antichrist. Ay, hallelujah. Palakpakan naman natin ang Panginoon dun, di ba? And sabi sa verse 8, and then shall be revealed the lawless one, Ihahayag na ang whom the Lord Jesus shall slay with the breath of his mouth, and greater one. na siya naman didiskrasyahin ng Panginoon sa Kristo. Dahil napakawalang ng Antichrist yan. Ha? Pinuntol ng buong mundo. Sinira pa ang Israel. Pag-ikaw na sa mga mangyayari sa And bring to know by the manifestation of his coming, even he whose coming is according to the working of Satan. Yan. Ang pagdating niya raw ay may gagawa ng mga ginagawa ni Satanas. niya ang kapangyarihan ni Satanas. With all power and signs and lying wonders. Ang mga himala at kababalaghan. Kaya hindi ka tatagal sa kanya, madadaya ka talaga. Ha? Kaya kailangan magdasal ka ng masama sa rapture, dagit sa ulan. Otherwise, manilin lang ka, masasama ka sa pangalawang resurrection. Ha? Nagamit siya ng lahat. And verse 10 sabi, with all deceit of unrighteousness, Nagamit siya ng lahat ng for them that perish, sa mga mamamahay. lahat ng mga pandaraya sa mga mapapahamak
lahat ay gagawin niya. Talaga, di ba? Kawawa talaga yung may iwan, di ba? Lahat gagawin para huwag ka lang makapasok na sa langit. Sa mga tao Diba? ayaw umibig sa katotohanan. Because they receive not the love of the truth. Ayaw nila ang katotohanan. So, eto, bibigay natin sa inyo ang kamalian. Ano sabi doon sa verse 11? Ayaw nilang tanggapin ang And for this cause, God sendeth them a working of error. maling lang ng espiritu Tama? na maniwala sa kasunod. Yung ayaw ng maniwala, tatawagin na talagang antichrist yan. Yung ayaw na talagang sundin pa ang salita, lalagyan na yan ng espiritu ng kamalian. Para hindi na talaga maintindihan pa ang katotohanan. Tama? Kaya, pinakamabigat na sumpa yun. Diba? Alam mo, may isang totoo, hindi na makapasok pa sa espiritu mo, dahil ang espiritu ng kamalian, inaharang niya na ang totoo. Hindi ba kayo? Amen. Mabigat na paro sa'yo. Ha? At ang sabi nito, that they all might be judged who believe not the truth. Upang hatulan na Ang mga hindi sumasama. ang ayaw manampalataya sa katotohanan. Tandaan nyo ha, ang Antichrist ay anti-truth. Everybody say, ang Antichrist ay anti-truth. Ayaw niya sa katotohanan. Kahit ilang bangkitin mong verse yan, isang tal mo halos yung Bible dyan, But have hindi niya yan tatanggapin. Tama? Pero Kaya nakakapagod din mag-share, di ba? Oh. Oo. Kasi mo, araw-araw mo na kinakausap kay Jesus, sasagutin ka pa rin, hindi mangyayari na. No? Di rin naman totoo yan. Wala tayo magagawa pag ganun na ang dahilan. Di ba? Mauubos na yung panahon nyo, pumunta ka na sa ibang tao. Baka makakuha ka pa ng madaling makausap. Okay? Ano sabi nito? But To the end, that they all might be judged. To the end, that you be not weakly shaken. Meron ka pang kulang. But had not pleasure in unrighteousness. Ayan, but had pleasure in tuwag-tuwa sila sa kasamahan. Ha? So yan yung babala ni Apostle Pablo sa Thessalonians. Di ba? Kaya sabi niya, huwag kayong not weakly shaken Huwag kayong magbitingan. Madaling from your mind, nor you be troubled. Madaling mag-shake. Tama? So, bakit natin tinuturo ito? Para maintindihan ninyo, may mangyayari talagang revelation of Antichrist. Pero, pag part ka na ng rapture o dapit sa ulam, yung kwento ng Antichrist, maiiwan na dito sa lupa. Ikaw, hindi na pwede makibahagi sa kwentuhan niya. Ha? Dahil bahagi ka na ng kwentuhang pang-langit. Oy, kalakpan. Ha? Tingnan natin yung next slide natin. Tingnan natin yung templo ni Antichrist. Ha? Nakita nyo na. Di ba? May mga sakripisyong ginagawa dyan. Una, nagsasakripisyo ng kambing na pula para sa kasalanan ng mga tao. At pinapanalangin ni Antichrist, mapatawad ng Diyos. Pero after 3.5 years, lalabas ni kademonyo ng templo. Ayun, lahat ng mga alagad niya, naglabasan na rin. Ha? So, magliligin siya. Kaya kunin na natin kwento na to. Ha? Mamaya, hindi na natin marinig pa ang kwento na ito dahil nagkaroon na nga ng rapture. Pero at least dapat usapan natin. Hindi, meron pa eksena. Hindi lang ito rapture, may darating pa eksena sa baba. Ayun, ano ba? Nasa ulap ka na. Hindi pa tayo tapos. May eksena pa sa baba. Kasi sisirain ni Antichrist ang lupain ng Israel na hindi pwedeng masira yun. Dahil nga sa kanyang pagiging dictatorship sa buong mundo, magkakaroon ng Battle of Armageddon. Lahat ng mga armamento ng buong mundo, sundalo sa Ilaga, Russia, Turkey, bababa sa Israel. Sundalo sa Silangan, China, Korea, Japan, dahil pupunta sa Israel. Sundalo sa Kanluran, Europe, diba? UK, US, lahat ng armamento na dadalhin doon sa Armageddon. Sundalo sa South Africa, diba? Egypt, mga African state. Sundalo niya, aakyat din doon sa Israel. Kaya doon sa Revelation,
Mayroong sinasabing matutuyo ang ilog Euphrates. Pag natuyo na ang ilog na malaking ilog doon sa Middle East, Euphrates, River. Yan ang magiging daanan ng 200 milyong sundalo galing sa silangan. Magmamarcha sila patungo sa Israel. 200 milyon. Sa China pa lang, ilang milyon na. May 100 milyon. Makikibahagi na yung Japan, Korea, at ilang pa nandito sa East. Dulusubin talaga yung area. Kaya ang tawag yung Battle of Armageddon. At Revelation 16 nakalagay doon, didiktahan ng Diyos ang mga hari ng mga bansa upang girahin yung Antichrist. Diba? Magkakagulo talaga doon. Mabigat yung eksena. Kaya kailangan wala na ang church. Otherwise, hindi mo kakayanin ang gulo sa mundo nito. Bakit? Dahil kailangan mawasak ang buong mahilig sa gerang mga armamento upang bago pa dumating ang 100 taong paghahari ni Jesus sa lupa, ay wala nang mag-aaway pa at magkikira. Dahil nawasak na ang mga taong mahilig sa gera at mahilig sa mga armamento pang gera. Kaya, mapupuno na ng kapayapaan ang earth at si Jesus. May konting linis-linis pa doon sa area ng Israel at papasok na siya para pagharian tayo ng 1,000 taon dito sa lupa. Yan. Bago pa papasok ang bagong new heaven and new earth. Uy, palakpakan naman natin ang Panginoon doon, di ba? So, yun yung eksena eh. Yung eksena unang ito ay kailangan natin maintindihan. Para malaman ninyo, may ganyan palang eksena. Kasi ayaw na magturo ng Diyos na ganito eh. Dahil siguro, hindi na-intindihan kung paano magturo. Kaya walang nang gagawin. Kundi, mahalin niyo ang Panginoon! Ganun na lang ang preaching. Magbigay kayo sa Panginoon! Ang nagbibigay yayaman! Ganun ba? Diba? Kaya naman tayo, wala na narinig. Diba? Matatapos na yung mundo. Yung pa rin ang preaching. Ha? Oo. Puro biyaya. May biyaya naman sa pagsunod. Lalo na dito. Sige, tingnan natin. Susunod. Ito. Ano yan? Paano yan? Sige. Paano yan? Paano nyo iintindihin yan? Bawal mo na rapture. Ayan. Pinapaliwanag din natin yan. Di ba? Lalo yun sa taas. Rapture of church. Rapture. Basahin natin. 1, 2, 3. Rapture of church. Di ba? Sa Philippians 3:20. Di ba? 21. 1 Thessalonians 4:13, 20. Tama? Magaganap ang pag-alis ng simbahan. Bakit sinabi simbahan? Lahat lamang ng sumampalataya kay Jesus na kinakasihan ng Espiritu ng Diyos ang aalisin. 3:20. Yung ayaw kay Jesus, Antichrist. Tama? Hindi pwede isama yun. Iiwan talaga yun. Sorry. Diba? Sa haba ng panahon, ayaw mong sumama. Pagka nagkaroon na ng rapture, may iwanan kayo talaga. Tama? Magkakagulo dyan. Dahil yung isang eksena na napapasok, mabigat na. Ngayon, ano yung next eksena? His tactics. Ito. His tactics enter peaceably, obtain kingdom by flatteries and deceit. In Daniel 11, nakikita niyang may papasok na isang figura na tatawagin Antichrist. Confirmed 7-year covenant with many in Israel. Yun, sinasabi natin. Magkakaroon siya ng covenant na 7 taon. Pagkasundo yan, pistarpis. Walang kulog. Oo. 3.5 yan. Ito, sabi niya, di ba? And 70th, ayan ha, ito yung tinatawag na one in heaven, sendang kaera. 70th, 7 years yan. Ha? Beginning of sorrows. Magsisimula na ang kaguluhan dyan. Ha? May treaty, then ito na. Receive deadly wound and shield. Ayan na. Beginning of sorrow yan. Yung sinatawag ni Jesus sa Matthew 24. Yung karating taon, papasok sa Great Tribulation. Naku, ito na mabigat ang disgrasya na maiiwan. Kaya natin tinuturo ito
iwan. Dito yung nga yung sinabi ko sa katabi niyo, 1, 2, 3. Kaya Ay, tinuturo para para magdasal tayo ng huwag maiwan. Tama? Dahil pag naiwan kayo, pasensya po tayo. Ano? Ibig sabihin, hindi tayo talaga sumusunod sa Panginoon. Diba? At sabi nito, ayan na, may treachery na siya, mga pandaraya niya, break niya ang covenant, stop daily sacrifice, abomination of desolation. Yung sinasabi ni Jesus, sa Matthew 24:15. Darating pa ang abomination of desolation. Blaspheme God. War against saints. Yan yung battle of Armageddon. Papasok sa Diyos sa kaguluhan niya. Kaya ma-rapture ang church. Dahil tayo rin ang makikipag-gera doon. Sa Antichrist doon. Ha? And then, the turn of the Son of Man. Di ba? Sa detail, revelation, and his termination, make war with love, overcome by love. Yan. Nakuha niyo yung buong dito eh. Ha? Dito lang yan. Walang bayan. Okay. Kaya natin pinapaliwanag. Dahil hindi may paliwanag yun. Ha? At ang detalyeng yan ay kailangan maintindihan natin. Otherwise, hindi tayo magiging seryoso Kristiyano. Baka isang araw tayo pa ang susunod na Antichrist. Ha? Next, tingnan natin. Sino pa yan? Yan. Ito, pag-usapan naman natin ito. The Antichrist in on earth. Okay, everybody say. Okay. Yan, nangangaral, no? O, di ba? Pa-share mo pa. Di ba? Marami naman lumabas na Antichrist sa atin. Yung isa nga nakakulong na eh. Okay? Oo. Yeah. The Antichrist is on earth. Paano yan nasabi? Tingnan natin, ha? Paano makikilala naman ang pangalawang klaseng Antichrist? Yung una nakita na natin, di ba? Papasok siya for 7 years. Ngayon, pag-usapan natin itong pangalawang klaseng Antichrist. Di ba? Next. Yan. Next verse. Yan. 1 John 4:3. O, basahin natin. 1, 2, 3. And every spirit that confess not Jesus is not of God, and this is the spirit of the Antichrist, whereof you have heard that cometh, and now it is in the world already. Oy! Paano yung isang Antichrist? Hindi kinukumpisa Yeah. si Jesus, hindi tinatanggap si Jesus. Ayaw kilalanin ang pagka-Diyos ni Jesus. Yes. Right? Ayaw kilalanin ang divinity of Christ. Everybody say, divinity of Christ. Tama? Christ yan, hindi ka. No? Divinity of Christ. Pag ang pagka-Diyos ni Jesus ay hindi mo tinanggap, sino-sino mga reliyon niya? Ang dami niya. Huwag na natin isa-isahin, napakarami. Tama? Ayaw nila ng pagka-Diyos ni Jesus. Wala tayong magagawa. Nakalagay sa 1 John 4:3, tatawagin kang Antichrist. Ayun ba? Diba? Yung lumabas na ang maraming verses, inaamin na ng mga witness, mga testimony na si Jesus ay Diyos. Pagdating pa rin sa'yo, hindi Diyos. Saan tayo pupulutin yan? Di ba? Nung binabautismo siya ni John the Baptist, ano nangyayari sa baptism? May nagsasalita sa Taas. ulap, sa langit. Anong sinasabi? Ako binabautismo. This is my son who I love. Ito ang minamahal kong anak na labis kong kinalulugdan. So kung sinasabi niyang anak, sino yung nagsasalita doon sa taas? Hindi yung ama. O, diba? O. Kung yung ama ay Diyos, ano itong anak? Diyos din. At habang binabautismo yung anak, bumababa naman yung Espiritu Santo. Nasaan yung kalapate? Ano naman yung Holy Spirit na yun? Diyos din. Diba? So, in-empower si Jesus. Dahil siya nga ay minamahal na anak. Hindi siya magsisimula ng ministry hanggat hindi bumababa ang Holy Spirit. Yun. Diba? Pagbaba nga, agad lumabas siya sa taas. Diba?
Lumaan siya sa desierto, nag-fasting ng 40 days, 40 nights, at nakita natin, unang tukso, gawin mo tinapay mo to. O, di ba? Talagang na, pagka nagpa-fasting, pagkain agad ang tukso. Di ba? No. Kaya hindi mo yun na agad. Pero doon yung makikita, matibay ang Panginoon. At nakilala natin na ang Ama ay nagpapatotoo. Sabi ni John the Baptist, ni Sandalias naman, di ako karapat-dapat magdala. Siya ay dakila kaysa sa akin. Sino binabanggit ni John the Baptist? Jesus. Tama? Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Sino yung salita mo? Si Apostle po. Tama? Ano naman sinabi ni Peter? You are the Messiah, the Son of the living God. So sino yung kausap niya yun? Jesus. Jesus! So saan tayo pupunta dito at saan tayo pupulutin? Pag tinanggayan natin ang pagka-Diyos ni Jesus. 1 John 5:20, siya ang tunay na Diyos. Siya ang totoo, buhay na wala hanggan. Ay, palapakan natin ang Panginoon niya, di ba? So kung ito ang confession of your heart, ito ang confession of your soul, you are pro-Christ. You are not anti-Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Diba? Yes, we believe in Jesus. That Jesus is truly God. Amen? Siya totoong Diyos. At yun ay tinukumpisaw. Ay, tingnan natin yung pangalawa. E sino pa ang mangyayari? Ito. Biblical definition. Next, ito, maganda ba? Pag-usapan natin ito. 1 John 2:18 yung kanya, 2:19, 22. Children, sabi niya, it is the last hour, and as you have heard that Antichrist is coming. So now many Antichrist have come. Marami na ho talaga. Huh? Therefore we know that it is the last hour. They went out from us. Ito ha. Sino yung mga Antichrist binabanggit? Sila'y lumabas mula sa atin. So, naging Kristiyano ito. Tama? They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. O, tama? So, ang isa pang Antichrist na binabanggit, yung naging kasama na ng simbahan, nung nagkaroon na ng problema, oppression, na-depress, hindi nakayanan, iniwanan na ang gawain, iniwanan na ang simbahan, at siya nagpatuloy sa kabunduhan. At ang sabi niya rito, siya ay hindi na nagpatuloy pa kay Jesus. Kaya tinawag na siyang Antichrist. Ay, di ba? Hindi lang yung figura, kung hindi mismo nasa loob ng simbahan. Ang tawag ni Paul dyan sa Corinthian ay mga false brethren. Ha? False brethren. Mga hindi totoong kapatid. Nagiging kapatid lang. Pero pagdating sa pagsubok, iiwanan ka. Iiwanan ng gawain, iiwanan ng ministry dahil hindi siya dadanap ng dugo gaya ni Jesus. Ha? Doon lang siya sa prosperity. Doon lang siya sa pagpapala. Kung hindi na pagpapala pag-uusap, aalis na ako sa gawain niyo. Oy, di ba? Ang galing. Di ba? Yan ang mga false brethren. Kasi kung sa Panginoon ka, di ba? Oo, hanggang kamatayan sa krus. Di ba sabi ni Jesus, sinunod niya ang Ama. Ganon din tayo. Dadaan tayo sa paghihirap. Dadaan din tayo sa pagdanat ng dugo bago pa natin makamit ang tinatawag na tunay na buhay na walang hanggan. Amen? Oo, para natin ito. Hindi ito po sarap. Kung ang Panginoon naghirap, ikaw ay hindi nyo maghihirap, sinuswerte ka. Di ba? Hindi ka na ipapago sa krus. Pagtagumpayan mo na lang ang iyong mga pagsubok. Ha? Who is the liar? Sabi niya rito, but he who denied that Jesus is the Christ. Sino raw ang sinungaling? Yung nagkakaila na si Jesus ay ano? Kristo. Na ayaw nilang kilalanin tagapagligtas si Jesus. Kung yung mga apostol, yung ama't ina ni Jesus sa naman, doon sila nakapokus. Pero hindi nakapokus kay Jesus Christ. Kaya walang truth.
tayo naman, pag hindi nag-aral, dadadala. Hindi, meron din naman kaming simbahan. Meron din naman kaming Diyos. Meron nga kayong Diyos. Pero yung Diyos nyo, hindi nyo pinopokus na Ama ni Jesucristo. Kung pinopokus yung Ama ni Jesucristo, dapat popokus kayo sa anak. Dahil nasabi ng Ama, habang yung pangalawa kay Marcos, habang nandoon sila sa transfiguration sa bundok, kasama si Moses, si Elijah, nagsalita siya. Ito ang aking anak na labis kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. See? Nagsalita ulit na yan, hindi mo si Pedro doon. Sabi niya, awa na naman yung nagsalita. Di ba sa John the Baptist, minamahal kong anak, labis kong kinalulugdan. Pagdating doon ulit sa mundo, dahil laging kasama si James, si John, at si Peter, narinig na naman, nagsalita na naman yung Ama. Ito ang aking anak, pakinggan ninyo siya. So, ibig sabihin ng Ama, focus kayo kay Jesus. Huwag kayo po-focus kay Maria, kay Jose, kay Pedro, kay Pablo, o kung sino man. Focus kay Jesus. Everybody say, focus kay Jesus. Tama? Otherwise, sinungaling tayo lahat. Bakit? This is the Antichrist. He who denies the Father, denies the Son. Patay tayo dyan. Diba? Ito raw ang mga Antichrist. Ayaw kilalanin ng Ama, ayaw din kilalanin ang Anak. Tapos sabi, nasa Ama naman kami. Problema ko nga nasa Ama ka. Sinong Ama yan? Hindi mo naman sinasabing Ama yan Yesu Cristo. Dahil dinidinay mo nga si Yesu Cristo. Dahil ang nakikilala sa Anak ay nakikilala sa Ama. Ang tumatanggi sa Anak ay tumatanggi sa Ama. So, wala ka dapat hihiwalay dyan. Kung nasa Diyos ka, dapat naka Jesus ka rin. Sabi niyo sa katabi niyo, 1, 2, 3. Kung nasa Diyos ka, dapat naka Jesus ka rin. Hindi pwede yung nasa Diyos ka, pero hindi si Jesus yung katabi mo. Diyos na sinasabi mo. Alam mo nun. Di ba? Ito sinasabi natin. Di ba? No one denies the Son has the Father. Di ba? Yung nagdi-deny daw sa anak, di ba? Hindi pwede magka-Diyos o magkaroon ng Ama. Hello? Hindi mo nga tinatanggi mo yung anak. Gusto mo sumasayo pa yung Ama. Hello? Sinuswerte ka rin doon. Diba? Ayaw mo nga kay Jesus, gusto mo sayo pa yung Ama. Yun yung pinapaliwanag natin may maigi. Dahil pumapasok na tayo sa malalim ng katuruan na ang Antichrist nagkalat. At Satan ang kanyang bandaraya. Ha? Tumatawag din sa Ama, pero ayaw sa Anak. Diyan mo ba tayo? Amen. By this you know, the Spirit of God, every spirit that confess that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Paano na natin makikilala na may Espiritu ka ng Diyos? Di ba? Pag ikaw ay nagkukumpisan na si Jesus ang Kristo na galing sa Ama. Diba? Yes? And every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist. Ang hindi raw kumikilala kay Jesus na siya'y nanggaling sa Ama, ito raw ay may espiritu ni Antichrist. Ano mo ba tayo? Amen. Hindi uubrang lumalayo tayo kay Jesus. Kung mahal na mahal mo ang Ama. Tama? Kung mahal mo ang Ama, mahal mo rin dapat ang anak. Hello? Amen. And now is in the left. For many deceivers, sabi dito for many deceivers have gone out into the world. Ano yung deceivers? Mandaraya. Ang dami raw mga mandaraya. Ha? Iba-ibang simbahan kung mandaraya. Ha? Ginagamit si Jesus, ginagamit si Kristo, ginagamit ang Diyos Ama, pero hindi totoong mahal na mahal ang anak. No? Amen. Gusto lang sabing nasa Diyos sila. May religion sila. Hindi yung prayer. Kailangan may katotohanan tayo. Kaya nasabi ni Jesus, darating ang panahon na ang sasamba sa Ama ay sasamba
sasamba sa Espiritu at katotohanan. Ito na nga ang panahon na yan. Sabi na si Hello? We worship Jesus in Spirit. We worship Jesus in truth. That's why we worship God in Spirit and in truth. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon, ha? If anyone comes to you and does not bring this teaching, ito ang warning pa ni John, do not receive him into your house or give him any greeting. For whoever greets him takes part in his wicked work. Yung nagmamaang-maangan na siya sa ama. Tama? Pero tinatandihan ng anak, ay huwag mo raw i-welcome sa inyong bahay. Naku, naloko na. Huwag mo raw i-welcome. Bakit? Dahil nakikibahagi ka sa kanyang kasamaan. Ano yung sabi niya? Ang tumatanggi sa anak. Di ba? Pero gusto niya ama. Ay gumagawa ng kasamaan. Dahil hindi ubrang ang modelo ng katuwiran. Ay hindi dali ng iyong kaluluwa na si Jesus. Ama ka ng ama, yan daming amang nagkalat. Hindi ba kayo? Amen. Kaya kailangan maliwanag, sinong ama ang binabanggit mo? Di ba? Ay, ako nang banggitin, iba yung ninyo. Puro ama yan. Nakaaway na natin. Puro lang sila ama. Pag binanggit mo ito, mag-aaway na kailan. Saan ko binanggit ito? Sa tondo. Nagpasupilit yung isang nating grupo ni may dalang mga babasay. Baka kulit siya, pumasok sa bahay. Sige, magtahan tayo dito. Pinapasok ko naman. Ano muna ang inyong stand? Diba sabi ko na sa iyo, Christian group itong pinasok mo. Pero pinipilit mo yung paniniwala mo kay Jehovah. O sige, talakayin natin. Ha? Puro ama yun. So, ayaw mo kay Jesus. Ginano ko lang. Ayaw mo kay Jesus. Ito, babasahin ko siya. Yung 1 John, 2 John 1:7-10. Ang hindi tumatanggap sa katuruan ng ama at anak ay huwag ko raw tatanggapin sa bahay ko. Tinanggap kita, di ba? Pero ngayon, pinalalayas na kita. Ha? Lumayas ka rito. Gano'n ako talaga. Walang yaka. Yung anak nagsakripisyo. Tapos, gusto mo, direkta pa kayo sa ama. Ang sabi sa Pilipos 2:6 hanggang 11, di ba? Bagamat siya Diyos, hindi nagpilit na maging Diyos. Kung hindi sinunod niya ang Diyos, hanggang kamatayan. Kaya naman siya pinarangalan ng Ama. At ang bawat labi ay magsasabing siya ang Panginoon. At ang bawat tuhod ay luluhod sa Kanya. At igumumpisan si Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. Then sasabihin mo, hindi mo kailangan ng anak. Isa kang suwain, lumayas ka sa bahay namin. No? Ilang mo nasakitan ka. O di, lumayas. Pinagpagat pa ako. Sabi, yung pagpag mo sa'yo yan. Bakit? Ikaw ang nasa sumpa. Dinadala ko ang anak, dinadala ko ang ama. Hini-reject mo ang anak. Sa iyo pupunta lahat ng pagpag mo. Yeah? Layas siya. Ganun lang po sa mundo. Ha? Alam yung Bible eh. Pag hindi ka din na napapagpagan, mali naman yung pagkakapagpag mo. Hindi tumatanggap sa tao na tuwid ang anumang maling pagpag. Sino ba kayo? Yung anumang alimura, anumang mga sumpa, hindi yan tumatalab sa taong matuwid. Dahil ang Panginoon, agad-agad nire-reject yan at pinapawid sa iyong harapan. Dahil gusto ng Panginoon, pagpalain ka ng kanyang presensya. Amen? Yung lumalas po. Wala nang lumalas sa bahay sa akin. Dito na siguro. Hindi ko pa kasi pinapapasok eh. Sa susunod papasokan niya, makipagdebate sa akin. Taka natin palalayasin. Ha? Mali po talaga yun. Next. Okay, matatapos na tayo. Tignan lang natin itong mga galing na. Yan, mga nangangaral. Sila raw ang totoo. Sila raw ang pinadala ng Diyos. Yan, mga maraming ganyan. Sila yung mga anghel sa silangan. Sabi ko, wala ba sa kanluran? Puro kayo sa silangan?
Then, ito yung pangatlo na Antichrist. Pag-usapan natin. Yan. Ano yung pangatlo na Antichrist? 1, 2, 3. Confess that Jesus. Confess that Jesus Christ cometh in the flesh. Humanity of Christ. The humanity of Christ. Yung hindi naman kumikilala. Basahin natin. For many deceivers are gone forth into the world. Even they that confess not that Jesus Christ cometh in the flesh. This is the deceiver. And this is the Antichrist. Everybody say, this is the deceiver. And this is the Antichrist. Ito, kaibahan naman ito. Yung una, nire-reject yung pagkatao. Ngayon naman, nire-reject ang pagka-Diyos. Antichrist din. Bakit naging Antichrist yun? Hindi, balik na. Ang una nire-reject ang pagka... Tao. Hindi, yung una nire-reject ang pagkatao. Oo. Yung pagka-Diyos, ito ay lang nire-reject ang pagkatao. Oo. Ito yung pangalawa, yung humanity. So, ano naman ang kaibahan niya? Bakit hindi pwedeng Diyos lang? Hindi rin pwedeng tao lang. Bakit? Dahil dalawa ang Totoo Diyos at totoo ano, nature of Christ. Ano yung nature of Christ? Say totoong Diyos at totoong naging tao. Ano ba kayo? Ulitin natin. Jesus through Christ or through divinity. Oh, Jesus has divinity and humanity. Dalawa po yan. Pag sinabi mo ng divinity ka, di Diyos lang kami. Ay, may problema ka rin doon. Kulto ka rin doon. Bakit? Yun yung tinatawag ng monotheism. O yung tinatawag ng monochrist. Focus lang sa pagka-Diyos. Ha? Hindi na tinanggap yung pagkatao. Bakit? Si Jesus din ay nagkatawang tao. Tama ho? Ano sabi doon? Sa Matthew 13, 55, 56, nandiyan pa nga ang mga kapatid niya. Pinanganak siya ni Maria at ni Jose. Tama? At nandiyan yung mga kapatid niyang babae. Hindi ba kayo? Pagbasahin niyo na lang sa Matthew 13, 55, 56. May mga kapatid pa si Jesus sa laman. Tama? Amen. Ngayon, paano lumabas pa yung pagka-humanity ni Christ? Di ba? Sinabi ni Maria at saka ni Marta, Panginoon, kung nandito ka lang, hindi mamamatay si Lazaro. Ano na pa kinuwento ni Lazaro? And then, John 11:35, Jesus wept. Umiyak si Jesus. Umiyak. Sa krus, di ba? Ama, di ba? Sinasalalay ko sa iyo ang aking kalong ng Espiritu. Di ba? At pagkatapos nun, di ba? Bumigay na ang kanyang katawan. Ano ibig sabihin natin? Dumaan talaga sa pagkatao si Jesus. Tama? At nakita natin talaga siya ay naging humanity dito sa mundo ito. Kaya kailangan din natin kilalanin ang pagkatao ni Jesus. Hindi ba kayo? Amen. Yes. Tingnan natin ito, ha? Ito yung mga Antichrist sa Bible, 18. 18 types of Antichrist. Ang dami, no? Basahin nyo na lang yan. Kunin nyo, kunan nyo ng picture. Kung kailangan nyo ng kopya, kuha kayo. Email. Dapat, i-email mo doon sa GC nyo yung mga topic ko, no? Para sa sila. Okay? Ayan. Si Cain. Mamamatay tao. Si Nimrod. Kinakalaban ng Diyos ni Abraham. Si Pero, ayaw din si Diyos ng Israel. Si Balak. Di ba balak? Balak, oo. Balak lang. Si Sarah. Si Sarah. Mga kalaban ng Panginoon nito. Mga Abimelech yun. Abimelech din. O, kasama yan. Hindi, kulang na Ed. Si Ahab. Si Goliath. Nakita niyo naman, nilalait ang pangalan ng Panginoon. Saul. Si Saul din. Nagpunta pa sa mangkukulam. Oo. Di ba? Si Absalom. Si Absalom. Si Nabal. Si Absalom. Pinakawalang yari nito, si Absalom, yung rebelde anak ni David. Si Nakeret. Si Nabal, tinanggal, hinaway pa si David. Si Sennacherib, yung mayroong sundalo, 185,000 na namatay ng gabi yung lahat ng 185,000 na yun. Isang anghel ang tumira sa kanila. Patay lahat.
Si Nebuchadnezzar, yung lukulong hari ng Babylonia. Jeroboam. Na nung kasikatan niya, yabang-yabang niya. Jeroboam. At isang araw, binaksak siya ng Panginoon. Naging kumakain na siya ng damo. Sino yan? Si Nebuchadnezzar. Si Jeroboam din. Si Hamon. Si Solomon nga, naging bahagi na rin ng Antichrist. Si Herod. Herod. And lastly, si Judas. Ha? Yung iba niyan, nasa simbahan na. Hanapin niyo na lang. Diba? Yung kumakalabang kay Kristo, mga reliyon na ayaw kay Jesus, anti-Christ siya. Ha? Buddhism, Taoism, Zoroastrianism, diba? Kung ano-anong mga ism, Hinduism, Communism, lahat na yan ay anti-Christ. Ha? So, ano ang definition pa natin sa anti-Christ? Basa natin. 1, 2, 3. Basa. Antichrist, the name the Bible gives to people who shows us opposition to Christ is anti-Christ. Basta meron kang opposition kay Jesus, kay Kristo, tatawagin kang anti-Christ. Hindi ba kayo? Amen. Yung ayaw ng salita ni Jesus, anti-Christ kayo. Ayaw ng mabuting balita, anti-Christ kayo. Yung ayaw niyong maniwala sa mga signs na binigay ni Jesus, anti-Christ kayo. Tama? Then, next, ano ang kailangan natin? Kung may anti, may ano? Pro-Christ. Ayan, sabay-sabay. 1, 2, 3. Pro-Christ or anti-Christ? Sabay-sabay. Sabay-sabay, ha? 1, 2, 3. Pro-Christ or anti-Christ? Basahin natin sa Tagalog isang verse na nito. Matthew 12:30. Ano sabi niya? Kung sila'y kasama natin, Hindi sila. hindi kasama natin sila. Tama? Pero kung sila ay ayaw sa atin, hindi kalaban natin sila. So, ano yung sabihin niya? Nagkakalat dyan. Lahat ng wala kay Kristo ay nagkakalat. Nagkakalat ng alin? Kasamaan. Nagkakalat ng... Panig sa akin ay laban sa akin. Ayan. At ang hindi ko kasama sa pag-ibot ay nagkakalat. Ayun. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At ang hindi ko kasama sa akin ay nagkakalat. Hindi kasama sa Hindi kasama sa pag-iipon ay nagkakalat. So may mga nagkakalat ba dito? Di ba? So kasama pa tayo ng Panginoon? Then we are pro-Christ. Huh? Next. Ano masabi niya? Pro-Christ church in an anti-Christ age. Ito. Tayo mga pro-Christ. Sinasalubong ang anti-Christ. Tama? Paano yun? Ano sabi ni Pastor? Pastor Matthew Maher of Landmark Church sa US. Diba? In his powerful message, Pastor Matthew Maher of Landmark Church emphasized the importance of spiritual steadiness. Everybody say, spiritual steadiness. spiritual steadiness. Oh, hindi na tayo everybody. Gutom na kayo. 1, 2, 3. Spiritual steadiness. Kung ikaw ay pro-Christ, meron kang spiritual steadiness. Tama? Amen. Paano na yun? Through constant reminder and renewal of God's truth. Na nire-rewind ka lagi ng salita ng katotohanan. Drawing from 2 Timothy 2:4-15 and Romans 10:17. Rightly dividing the word of truth. And faith comes from hearing, and hearing the word of God. Tama? So doon ka dapat magsalalay para maging pro-Christ lagi tayo. Ha? He underscored that believers must continually revisit foundational teaching. Leaders and members alike need to refocus on old revelation. Parang hindi tayo nawawala sa Panginoon. Ano yun? Strengthening what they already know to resist being swayed by trends or distraction. Pastor Matthew likened this passage to a soldier staying on a mission. Tama? Mga sundalo po tayo ng Panginoon na nananatili sa mission ni Jesus.
Ulitin nga po sinabi ko, ang pro-Christ ay mga sundalo ng Panginoon na nananatili sa mission. Yes. Ang athlete maintaining discipline, isa rin tayong mga manlalaw na nagpapanatili ng ating disiplina. Tama? Isa rin tayong farmer, diligently cultivating crops. Isa tayong magsasaka, kaya kailangan progress tayo. Ha? The church purpose is clear, not to function as a social club Or or experiment, but as a divine appointment to proclaim Christ boldly in an anti-Christ world. Ulitin nga natin ulit, sabay-sabay, 1, 2, 3. Proclaim Christ boldly in an anti-Christ world. Okay, nakikinig pa kaya? Kaya pa kayo makinig? Kung nagugutom na. Okay? Ulitin natin, ha? Yung last verse, last sentence, sabi nun, proclaim Christ boldly in an anti-Christ world. O, sabay-sabay pa, proclaim Christ boldly in an anti-Christ world. Tama? Wala na pong magpapalakas ng loob. Maliban sa mga malalakas ng loob na iproklama ang salita ni Jesus. Tama? Sino po yun? Tayo pong mga pro-Christ. Are we pro-Christ? Amen. Yun? Ano pa ang bilin sa atin? Mga pro-Christ. Next. Present thyself. 1, 2, 3. Present thyself approved unto God. Not to be ashamed. Not to be ashamed. Rightly dividing the word of truth. Yan po ang mga pro-Christ. Ano yun? Hindi nahihiya magpaliwanag ng salita ni Jesus. Tama? At rightly dinidivide ang mga salita ng Diyos. Hindi yung makakuha ng isang verse, aangkinin na at siya na raw yun. Tama? Hindi po ganun ang pag-aaral ng Biblia. Tandaan natin, kung kanina binabanggit yung particular verse, chapter, o book, meron salita para kay Israel, may salita para sa Hintil, may salita na galing din doon sa mga fallen angels. Kaya intindihin natin yun. Rightly dividing the word of truth kung tayo ay pro-Christ. Next. So believe cometh of hearing and hearing by the word. Okay? Ito pa. Dito sa last bilin sa atin. Mga pro-Christ. Ano ang bilin pa sa atin ni Pablo? 1, 2, 3. Let us press on unto perfection. Everybody say, let us press on unto perfection. Mag-move daw tayo sa pagiging perfecto. Magpakabalan daw tayo. Hanggat nandito tayo sa masamang mundo, ay mag-press on tayo sa perfection. Hello? Kung masama ng lahat, like Noah, nananalangin sa Panginoon, nag-aalaga ng mga hayop sa atin. Okay? At patuloy siyang nagbibigay ng pagsamba sa Diyos. Dahil masama na ang mundo. Ha? Let us press on unto perfection. Diba? Yan, basahin ko na lang yan, ha? Then, next. Ano pa? Kaya sinabi yan, don't crucify Jesus again. Tama? Huwag tayo mag-isip na talikuran ang Panginoon. Dahil pinapako natin siya muli. Na pag may problema na, nilalayasan na ang pagdarasal, nilalayasan na ang gawain, ayaw na rin sa ministeryo dahil hindi niya nakanakayanan. Hindi ka pa dumadanak ng dugo sa iyong mga paghihirap para iwanan mo ang ating Panginoon. Hindi ba kayo? Amen. Ang Panginoon, hanggang pamatay sa krus, damang-dama ang hirap para lang magmalasakit sa atin. May hatid tayo sa trono ng Amang nasa langit. And thanks be to God, ang Panginoon ay namatay para sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, don't crucify Jesus again. Everybody say it. Don't crucify Jesus again. Tama? Kasi magiging anti-Christ ka. Next. Ano ba? Ito yung sinabi ni Pastor Mahel. Christian can remain steadfast. Basahin natin sabay-sabay.
fulfilling its mission to proclaim Christ faithfully and effectively. Faithfulness to God's truth requires diligence and focus. Ano ba tayo? Amen. Gusto ba natin huwag maging anti-Christ? Amen. Sabi nito, focus. Di ba? God's truth requires diligence, focus, ensuring that believers are not deceived by worldly lies. Hindi tayo madadaya ng mundo ito. By rightly dividing the word of truth and press on unto perfection. The church, Christian, can remain steadfast, fulfilling its mission to proclaim Christ faithfully and effectively. Palakpakan naman natin yung talata ha? So, faithfulness to God's truth. Everybody say, faithfulness to God's truth requires diligence and focus. Tama? Then, ito lang ang aking masasabi sa panlas. Yan. I speak Jesus. Yung ating, yes, I speak Jesus, sabi. Yung, I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. Because I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. In every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Yan, yung chorus niya yan, no? Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yan. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. Doon tayo sa chorus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. For the last time now. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. And last natin. Yan. Maraming salamat. God bless you all. Amen. Speak Jesus. Pagkakatin ko lang. Panginoon, pagpalay mo ang mga anak mong manatiling matata, nakafocus, at diligently we study your word, diligently, Lord God, we take care of our obedience before you. Amen. Yung word of truth, word of God, ay maintain kami sa kalagayan sa libutan ito. Yung madama namin na sa dami ng Antichrist, ay kami tumayo as pro-Christ na magsasabing si Jesus ang aming Panginoon. Amen. Ang ebanghelyo niya yung nagpapatawad. Ang ebanghelyo niya yung nagbibigay ng perfection sa bawat nagmamahal sa Panginoon. Lord, hayaan mo po ang mga anak mo ay tuloy-tuloy magpakasasya sa iyong mabuting balita. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos. Amen. Ay, Kuya Maui.